ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang gold at nickel, dalawang mineral na may mataas na demand sa merkado. Sa loob ng 2 linggo, nakita natin kung paano ang simpleng mineral ay nagiging kapaki-pakinabang sa ating mga tao. Ito yung nagbubutas, ito yung nagdidrill ng mga butas sa mga pader, no? So ito, isa na namang equipment na matatagpuan dito sa loob ng minihan, hundreds of meters underground. Kita natin kung gaano kabilis mapuno itong mga truck, gaano kabilis nasisira yung isang gubat para i-mine. Malaki ang benepisyo. Community inside, houses or hosts, about 14,000 people. Pero malaki rin daw ang kapalit. Malaki yung naging karanasan, lalo ng Cordillera. For more than a century, nandyan na yung mga mining company. And yet, all of the provinces is considered one of the poorest provinces in the country. Hindi mo mapapalitan ng isang bundok ang nakuha mo ng bundok. Hindi lahat ng mineral na minimina ay metal. Ang coal ay isang non-metallic mineral na kinukuha rin sa ilalim ng lupa para gawing enerhiya. At kung ang ginto at nickel ay ginagamit sa ating mga pang-araw-araw na gamit, maging ang enerhiya na nagpapagana sa mga bagay na ito, galing din sa mina. Sa bilis ng takbo ng mga bagay sa ating mundo, mabubuhay kaya tayo ng walang kuryente? Parang uling lang siya, pinakamurang source ng energy. %41% ng kuryente sa mundo ay na-generate ng mga coal power plants. Dito sa Batan Island sa Bicol, kinukuha ng mga residente ang coal sa ilalim ng lupa. Isa po yan. Andito ako ngayon sa Barangay Bagawbawan, dito pa rin sa Batan Island. Isa to sa mga area kung saan aktibo ang pagmimina ng coal dito sa isla. Ayon sa US Geological Survey, taong 1842 na madiskubre ng mga European ang coal dito sa isla. And by 1921, ang Batan Island ang pinakamalaking minahan ng coal sa buong Pilipinas. Pero hindi kada 80 na magsara ang mga large-scale coal mines sa Batan. Ipinagpatuloy ng mga small-scale miners dito ang pagmiminang naiwan ng dating large-scale mining company. Ito ang sabi namin 14 meters bago namin nahit ang coal. May nagpipik po sa loob. Meron. Kung dito tulo ang may abante, diretso, may kaliwa at saka may kanan na. At definitely, labas natin dito, napakadumi na natin. Ang tunnel na ito ay sumusukat na 14 na metro ng lalim pababa. 4 hanggang 6 na minero ang nagtatrabaho sa bawat tunnel gaya nito. So ito makikita nyo sa paligid natin, yung pader hindi na siya putik. Ito na siya, yung coal na mismo. Sa harap ko, sa gilid, pati sa likod, puro coal po siya. So yan po ang kinukuha nila dito sa mga masisikip na minahan na to, no? So paano to tinitibag, kuya? Anong ginagawa nyo? Pero ng piko. Pinipiko? Oo. Minamano-mano? Okay. Okay, pwede ba natin makita kung paano manualin yan? Kaya atras ako. Tama. Meron kasing mga dangerous gases na nanggagaling sa coal, mga explosive gases.
between 5 and 20% methane in air, isang konting spark lang magkakaroon ng pagsasabog. Kaya pag nasa underground yung mina, yung coal, may mga iba't ibang dangers pa na kailangang harapin, no? Nagmimina. Very dangerous po itong trabaho to, kaya kita nyo ito, puro suporta ng kahoy, pero that doesn't mean guaranteed sila. Anything can happen in the mines. First hand, para malaman ko kung gaano talaga kahirap, susubukan kong magpiko ng coal mula dito. Tingnan natin kung kakayanin ko o kahit mangalahati man lang ako sa lakas ni Kuya sa pagpipiko niya. Ano ba hawak nito? Dito? Dito. Dito. Tapos ang palo, pag ganun. Okay. Diba? Lapit tayong konti. Ang mineral na coal ay nabuo ilang milyon taon ang lumipas. Mula ito sa mga puno at halaman na sa paglipas ng panahon ay tumigas at naging mineral. Dahil sa tagal bago mabuo, ang coal ay tinuturing na isa sa mga non-renewable resources ng mundo. Hindi biro, matulis to. At baga, madali ka nito, yari ka. Hindi pa naman ganun kadali malabas dito. Puro carbon na. Okay. So, alright. Mission accomplished. Ito na po ang pinanggagalingan ng coal natin. Kaya para sa ating mga gumagamit, pangalagahan ho natin to dahil yung mga kumukuha nito, hindi ho biro yung pinagdadaanan nila para lang mabigyan tayo ng coal o ng carbon. Kapoy. Yan po ang buhay ng coal miner. 80 hanggang 70% ng mga residente sa Batan ay nabubuhay sa pagmimina ng coal o carbon, kung tawagin sa lugar. Si Mang Paterno, empleyado sa isang small-scale mining company. Wala naman kong ibang hanap buhay, carbon. Naglaking pamilya ko, nandyan sa carbon eh. Yung pamilya ko, naglaki na, ganun pa rin yung trabaho ko. Batid ni Mang Paterno na maaaring maubos ang coal o carbon na kanyang pinagkakabuhayan. Maano naman kung sino may sa itong lugar may carbon, doon naman ma-apply. Mina naman. Coal is a cheap fuel source, but also the dirtiest. Carbon emissions pa lang nito napakagrabe na. Sa isang taon, nakaka-produce tayo ng 11 billion tons of carbon dioxide dahil lang